Sa gitna ng hapunan ng pamilya niyakap ng mahigpit ng biyenan ko ang panganay niyang manugang na si Christina at sa harap ng lahat ng kamag-anak isang matunog at masakit na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Pagkatapos sinigawan niya akong tularan daw si Christina. Natahimik ang asawa ko sa loob ng 3 segundo bago nagsalita. Mahal, mag-impake ka. Aalis tayo ngayon din. At sa kanya hinarap ang ina. Mama, simula ngayon sa bahay na nina kuya kayo tumira. Natigilan at hindi makapaniwala ang biyenan ko. Ang malutong at matinis na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala at tila biglang nanigas at lumamig ang hangin. Ang kamay ni Mama Corazon, ang biyenan ko, ay nakabitin pa rin sa ere at ang kanyang mga matay may halong pagtatagumpay at paghamak. Mahigpit niyang hawak sa kaliwang kamay ang kamay ni Christina, na para bang ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Ako, si Isabel Reyes o Bea, ay napaupo sa silya hawak ang nagiinit kong pisngi at naririnig ang ugong sa aking tainga habang pinagmamasdan sila. Ito pala ang kahulugan ng pagiging manugang sa pamilya Santos, ang yumuko at tumanggap. Sa kabila ng ugong narinig ko ang matalas na boses ng biyanan ko. Tingnan mo si Christina. Hindi ba't perpekto siyang mag-asikaso ng bahay at alagaan kami? At higit sa lahat, binigyan niya kami ng isang malusog na apo para magpatuloy ng apelyido nating Santos. Pero ikaw? Ano ka? 3 taon ka ng kasal pero hanggang ngayon, baog ka pa rin. Masuwerte na lang kung hindi mo masunog ang kusina sa pagluluto ng hapunan. Puno ng mga kamag-anak ang sala. 2 tiyahin, 3 tiyuhin kasama ang kani-kanilang asawa at mga anak, mahigit 20 pares ng mata ang nakatutok sa akin. Ang iba'y gulat, ang iba'y natutuwa at ang iba na may napayuko sa hiya. Si Christina, ang hipag ko, ay kunwaring hinihila ang manggas ng biyenan ko. Mama, tama na po yan. Pinipilit naman ni Bea ang lahat ng makakaya niya. Ngunit hindi maitago ang bahagyang pagngisi sa gilid ng kanyang labi, iyon ang tunay niyang nararamdaman. Ang asawa kong si Miguel Miggy ay nakatayo sa tabi ko. Ramdam ko ang paninigas ng buo niyang katawan. 3 taon. 3 taon na akong nagtiis mula nang pumasok ako sa pamilyang ito. Ang mga panunumbat ng biyenan ko, ang pailalim na paninira ni Christina, ang mga bulong-bulungan ng mga kamag-anak. Naniwala akong kung magsusumikap pa ako at mamahalin si Miggy ng buong puso, magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang isang sampal na ito ang tuluyang gumising sa akin. Mama, ano po bang ginagawa ninyo? Ang boses ko'y nakapagtatakang kalmado kahit ako'y nagulat. Anong ginagawa ko? Tinuturuan kita ng leksyon, bastos kang bata, kasigaw ng biyenan ko, nakapamiwang at tumatalsik ang laway. Ngayong nandito lahat ng kamag-anak, ituturo ko sa iyo kung paano dapat kumilos ang isang manugang ng pamilya Santos. Matuto ka sa Ate Chris mo. Tingnan mo kung gaano siya kahusay at kasipag. Agad namang yumuko si Christina na tila isang perpektong modelo ng kabaitan. Naku mama, sobra naman po kayo. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang manugang. Hinaplos ko ang nag-aapoy kong pisngi at tumingala kay Miggy. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya. Sa loob ng mga matang iyon na minahal ko ng maraming taon ay may nagngangalit na bagyo ng galit, hiya at pag-aalinlangan. 3 segundo. Eksaktong 3 segundo siyang natahimik. At nang malapit nang mamatay ang huling sinag ng pag-asa sa aking kaluluwa, bigla siyang kumilos. Humakbang siya at pumagitna sa aming dalawa ng nanay niya. Mama, hindi malakas ang kanyang boses, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng sala, malinaw itong umalingaw-ngaw. Tapos na po ba kayo? Nagulat ang biyenan ko, hindi inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanyang anak. Miggy, anong pinagsasabi mo? Tinuturuan ko lang naman ng tamang asal ang asawa mo. Hindi kailangang turuan ng kahit sino ang asawa ko, matigas na sabi ni Miggy. Bawat salita ay tila inukit sa bato. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Bea, masakit ba? Agad na namuo ang luha sa aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ito at umiling lang. Bumuntong hininga si Miggy at hinarap ang lahat ng kamag-anak. Tita, tito, pasensya na po, pero tapos na po ang family dinner natin ngayon. Miguel Santos, sigaw ng nanay niya. Nababaliw ka na ba? Dahil po nandito kayong lahat kaya ko ito sinasabi. Kailangan pong linawin ang dapat linawin. Ang boses ni Miggy ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Mama, palagi ninyong pinupuri si Ate Chris. Kaya simula ngayon mag-impake na kayo at sa bahay na nina Kuya Bobby kayo tumira. Ano, sabay na sigaw ni Mama, Corazon at Christina. Maging si Kuya Bobby ay napatayo mula sa sofa. Miggy, ano bang kalokohan yan? Hindi sila pinansin ni Miggy at nagpatuloy. Kami ni Bea ay aalis sa bahay na ito ngayon din. Alam ko po na para sa akin dapat ang bahay na ito. Pero dahil ayaw na ayaw ninyo sa asawa ko, hindi na kami titira dito. Sa paborito ninyo kayo sumama. Umugong ang bulungan sa sala. Miggy, dahil lang sa babaeng yan tatalikuran mo ang sarili mong ina na nagsilang sayo,
Nanginginig ang boses ng biyenan ko sa halo-halong galit at takot. Gusto ko lang po ng kaunting respeto para sa asawa ko, Mama. Pero mukhang hindi ninyo kayang ibigay yon. Hinigpitan ni Miggy ang hawak sa kamay ko. Namutla ang mukha ni Christina. Malinaw na hindi niya inasahang aabot sa ganito ang lahat. Nais lang niyang ipagmalaki ang kanyang posisyon sa harap ng mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagiging malapit sa biyenan, pero ngayon ang biyenan na iyon ay naging isang mainit na problema na ipapasa sa kanya. Mama, galit lang po si Miggy, kaya niya nasasabi yan. Sinubukan ni Christinang ayusin ang sitwasyon, ngunit hinihila na ako ni Miggy papunta sa aming silid. Tara na, mag-impake na tayo. Aalis tayo ngayon din. Saan ka pupunta? Humabol ang biyenan ko. Miguel Santos, kapag lumabas ka sa pintong yan, kalimutan mo ng ina mo ako. Biglang huminto si Miggy. Nanlamig ang buo kong katawan. Alam ko kung gaano niya pinapahalagahan ang kanyang pamilya, kung gaano niya ayaw saktan ang kanyang ina. Ang 3 segundong katahimikan kanina ay ang kanyang matinding panloob na laban. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan siyang lumingon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang katatagan na hindi ko pa nakita kailanman. Kayo po ang unang tumalikod sa asawa ko. Kung kailangan kong pumili sa inyong dalawa, si Bea po ang pipiliin ko. Pagkasabi noon, hindi na siya nag-atubili. Dinala niya ako sa silid at isinara ng malakas ang pinto. Sa labas narinig namin ang hagulgol ng biyenan ko at ang magulong pag-awat ng mga kamag-anak. Sa loob niyakap ako ng mahigpit ni Miggy at sa wakas narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. Sorry, Bea. Sorry talaga. Dapat matagal na kitang pinrotektahan. Gaano ka nakatagal nahihirapan? Ang mga luhang matagal kong pinigilan ay bumuhos na binabasa ang kanyang damit. Tingnan mo ang mukha mo, marahan niyang hinaplos ang namumula kong pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Paano niya nagawa to sa'yo? Umiling ako, sinubukang magsalita ngunit walang lumabas na boses. Aalis tayo ngayon din, matigas na sabi ni Miggy. May maliit akong condo unit malapit sa opisina na binili ko for investment. May basic interior na yon, kaya walang problema sa tutulugan natin. Doon muna tayo. Aksito ng balagata, ang gaan, pero ang trabaho mo. Alam kong nasa mahalagang yugto ang kanyang karera. Ang bahay ng pamilya ay malapit sa trabaho niya, pero ang lilipatan namin ay magiging abala sa pag-commute. Makakahanap ako ng ibang trabaho pero iisa lang ang asawa ko. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang 2 kamay at seryoso akong tiningnan. Bey, sa loob ng 3 taon pinanood kitang tiisin ang lahat ng ito para sa akin. Unti-unti kang nawalan ng sigla, naging malungkot. Ikaw ang sinampal pero parang puso ko ang sinaksak. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit to. Sa labas lalong lumakas ang hagulgol ng biyenan ko. Miggy, lumabas ka diyan, walang utang na loob kang anak ka. Ipagpapalit mo ang ina mo sa isang baog na manok na yan. Maging ang mga kamag-anak ay natigilan sa kalupitan ng mga salitang iyon. May nagsimulang mag-awat sa kanya. Nanigas ang katawan ni Miggy ngunit hindi niya binuksan ang pinto. Sa halip binuksan niya ang aparador at kinuha ang maleta. Kunin lang natin ang mga pinakakailangan. Babalikan na lang natin ang iba. Pinagmasdan ko siya. 5 taon ko siyang minahal ng palihim, 2 taon kaming magkasintahan at 3 taon ng kasal. Nakita ko na siyang mabait, pagod at masayahin, pero ngayon ko lang siya nakitang ganito katatag. Miggy, mahina kong tawag. Lumingon siya. Salamat, sabi ko. Pero ayokong maging dahilan para masira ang relasyon mo sa pamilya mo. Hindi ba natin ito madadaan sa usapan? Usapan? Mapait na ngumiti si Miggy. Sa 3 taon kailan ba tayo hindi nag-usap? Tuwing sinasaktan ka ni Mama, ako ang nakikipag-usap sa kanya. Sasabihin niyang naiintindihan niya, pero pagtalikod ko mas lalo kanyang pinapahirapan. Bea, may mga tao sa mundo na hindi alam ang salitang kompromiso. Mga taong hindi marunong rumespeto ng hangganan. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Hindi mo ito kasalanan. Ako ang naging duwag. Lagi kong gustong ayusin ang lahat ng payapa. Akala ko sa paglipas ng panahon tatanggapin ka rin ni Mama. Pero ngayon ko naintindihan. May mga taong hindi magbabago hanggat hindi mo sila binibigyan ng malinaw na hangganan. May kumatok sa pinto. Boses ni Kuya Bobby. Miggy, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng mahinahon. Pamilya tayo, hindi kailangang umabot sa ganito. Bumuntong hininga si Miggy at binuksan ang pinto. Nakatayo si Bobby at sa likod niya ay ang namumutlang biyenan at si Christina na halatang hindi mapakali. Miggy, nadala lang ng galit si Mama, pag-aalo ni Bobby. Nakita mo naman nagsorry na rin si Chris kanina. Di ba, mahal? Pilit na tumango si Christina. Bea, pasensya na. Alam mo namang matanda na si Mama at mainitin ang ulo. Huwag mo nang dibdibin. Si Mama Corazon naman ay nakatingin sa malayo na para bang wala siyang kasalanan.
Tiningnan sila ni Miggy, isa-isa, at mapaklang tumawa. Kuya, kung si Ate Chris ang sinampal, ganyan din ba ang sasabihin mo? Kung sa harap ng lahat ng kamag-anak sinampal ni Mama si Ate Chris, at hinamak, sasabihin mo rin bang matanda na si Mama kaya huwag na lang pansinin? Natigilan ang lahat. Hindi ko kaya, pagpapatuloy ni Miggy. Kung totoong mahal ko ang isang tao, hindi ko hahayaang tratuhin siya ng ganoon. Ang sampal na yon ay hindi aksidente. Ito ang sukdulan ng 3 taong pang-aalipusta at pagpapahirap. Muli niyang tiningnan ang mga kamag-anak. Lahat kayo ang saksi. Simula ngayon kami ni Bea ay bubukod na. Dahil gustong-gusto ni Mama ang panganay niyang manugang sa inyo na siya titira. Magpapadala ako ng buwanang suporta, pero hanggang doon na lang. Miguel Santos, sumigaw ang biyenan ko, susugod sana, ngunit pinigilan ni Bobby. Mama, tama na po, sigaw ni Bobby na hindi kailanman sinisigawan ang ina. Hindi na sila pinansin ni Miggy at nagpatuloy sa pag-iimpake. Nakaramdam ako ng matinding kabalintunaan. Sa loob ng 3 taon sinubukan kong pakisamahan silang lahat, ngunit ang natanggap ko ay pampublikong kahihiyan. Ngayong tumigil ako sa pagpapakumbaba, biglang nagsimulang magbago ang mundo. Bea, mag-impake ka na, malumanay na sabi ni Miggy. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Tumango ako at pumasok sa walk-in closet. Ang hagulgol sa labas ay unti-unting humina at napalitan ng mga bulungan at pag-aalo. Hindi ko marinig ng malinaw, pero nahuhulaan ko ang pinag-uusapan nila. Makalipas ang kalahating oras, handa na ang 2 maleta namin. Tumawag ng Grab si Miggy at hawak ang kamay ko, lumabas kami ng silid. Hindi pa umaalis ang mga kamag-anak. Nang makita kami, tumahimik silang lahat. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa at humihikbi habang si Christina ay kunwaring inaalo siya, ngunit panay ang sulyap sa amin. Aalis na po kami, kalmadong sabi ni Miggy. Ang susi ay iiwan namin sa mesa. Miggy, napatayo ang biyenan ko. Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Hindi lumingon si Miggy. Mama, ang tahanan ay hindi lang pader at bubong. Ito ay lugar kung saan may pagmamahal at respeto. Kapag natuto na kayong rumespeto sa asawa ko, dadalhin ko siya dito para bumisita. Pagkasabi noon, hinila niya ako palabas at tinalikuran namin ang bahay kung saan tiniis ko ang 3 taong pagdurusa. Pagsara ng pinto ng elevator, isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib ni Miggy at humagulgol, hindi dahil sa sama ng loob kundi dahil sa wakas ay nakalaya na ako. Saan tayo pupunta, hikbi ko? Uuwi na tayo. Sa totoong bahay natin, hinalikan ni Miggy ang aking noo. Isang bahay na para lang sa ating dalawa. Habang binabagtas ng taxi ang gabi sa Maynila, ang mga ilaw ng neon ay lumilikha ng kakaibang anino sa mukha ni Miggy. Masakit pa ba, tanong niyang muli, marahang hinahaplos ang namamagang pisngi ko. Umiling ako. Mas nag-aalala ako para sa kanya. Okay ka lang ba na tinalikuran mo ang pamilya mo? Paano ang trabaho mo? Ako nang bahala sa trabaho, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Bey, alam mo ba, sa tuwing nakikita kitang pilit na ngumingiti sa loob ng 3 taon, sa tuwing hinahamak ka ni Mama, sinisisi ko ang sarili ko. Pakiramdam ko ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Nang masampal ka, parang ako ang nasaktan. Sumandal ako sa balikat niya, at muling namuo ang luha sa aking mga mata. Ayoko lang na mahirapan ka. Iisa lang tayo. Ang hirap mo ay hirap ko rin, buntong hininga niya. Dati akala ko maaayos ng panahon ang lahat. Akala ko matatanggap ka rin ni Mama. Pero ngayon alam ko na, may mga bagay na hindi magbabago kung hindi ka gagawa ng malinaw na hangganan. Huminto ang taxi sa harap ng isang high-rise condominium sa BGC. Ibang-iba ito sa lumang subdivision sa Quezon City kung saan nakatira ang pamilya Santos. Dito nagulat ako. Binili ko to last year for investment. Balak kong ibenta kapag tumaas ang presyo, sabi ni Miggy habang binababa ang mga maleta. Pero mukhang magagamit natin ito ngayon. Ang kondo ay isang 2-bedroom unit, moderno at minimalist ang disenyo. Kumpleto sa gamit, ngunit kulang sa init ng isang tahanan. Bukas mamili tayo sa mall para maging mas komportable dito, sabi ni Miggy habang binubuksan ang ilaw. Napuno ng mainit na dilaw na liwanag ang sala. Lumapit ako sa glass window at pinagmasdan ang nagniningning na city lights. 3 oras pa lang ang nakalipas, sinasampal at hinahamak ako sa nakakasakal na bahay na iyon. Ngayon nasa isang lugar na ako, na para lang sa aming dalawa. Parang panaginip, biglang tumunog ang telepono niya. Mama ang nakasulat sa screen. Sinulyapan ito ni Miggy at pinindot ang decline button. Magpapalit ako ng number bukas. Ibibigay ko lang sa mga taong kailangan talagang makausap, sabi niya. Ikaw rin, pag-isipan mo. Baka mas mabuting huwag mo munang gamitin ang luma mong number. Hindi ba masyadong extreme yan? Nag-aalala kong tanong. Kung hindi natin puputulin, hindi nila tayo titigilan, mapait na ngumiti si Miggy. Kilala ko si Mama.
Gagamitin niya ang lahat ng paraan para hilahin tayo pabalik lalo na ako. Kailangan natin ng panahon para huminga at mag-isip kung paano tayo mabubuhay. Tumango ako at pinatay din ang cellphone ko. Lampas na ng hating gabi. Nagsiksikan kami sa isang single bed sa guest room ngunit hindi kami makatulog. Miggy, may hindi pa ako nasasabi sa'yo, bulong ko sa dilim. Ano yon? Nagpunta ako sa OBGYN last week, kinagat ko ang labi ko. Sabi ng doktor may kaunting problema sa fallopian tubes ko. Mababa raw ang chance na mabuntis ako naturally pero hindi imposible. Uminom muna sana ako ng gamot bago sabihin sa'yo. Sa dilim humarap si Miggy sa akin. Kaya pala sinabi ni mama na baog kang manok. Tumango ako at tahimik na dumaloy ang luha sa aking pisngi. Sira ka talaga, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang anak ay biyaya ng Diyos. Kung magkakaroon mabuti. Kung hindi okay lang. Pinakasalan kita dahil mahal kita, hindi dahil sa kakayahan mong magkaanak. Marami ng paraan ngayon. Kung gugustuhin talaga natin, pwede tayong mag-IVF o mag-ampon. Ang pinakamahalaga ay kasama kita. Pero si mama, wala akong pakialam sa iisipin ni mama, matigas ang boses ni Miggy. Ang mahalaga ay ang iniisip ko at ang iniisip mo. Bea, simula ngayon mabubuhay tayo para sa sarili natin. Hindi para sa inaasahan ng iba. Nang gabing iyon umiyak ako, hanggang sa makatulog sa kanyang dibdib na para bang inilalabas ko ang lahat ng sama ng loob at sakit ng nakaraang 3 taon. Kinabukasan sumilip ang araw sa bintana. Pagmulat ko, abala na si Miggy sa kusina. Itlog at instant noodles lang ang laman ng ref. Ito na muna ang kainin natin bago tayo mag-grocery. Nakakatawa siyang tingnan na naka-apron ngunit uminit ang puso ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, umaga ko ay hindi bungad ng matalas na sermon ng biyenan o pagyayabang ng hipag, kundi ng tunog ng itlog na niluluto at ng likod ng lalaking mahal ko. May marka pa ba ang pisngi ko? Tanong ko. Sinuri niya ang mukha ko. Medyo mapula pa, pero halos hindi na halata. Daan tayo sa pharmacy mamaya. Habang nag-uusap kami biglang may nag-doorbell. Nagkatinginan kami. Sino naman kaya sa ganitong kaagang oras? Sinilip ni Miggy ang peephole at dumilim ang kanyang mukha. Si Kuya, nanlamig ang puso ko. Si Kuya Bobby sa panlabas ay mukhang disente pero sa totoo lang siya ang pinakakalkulado sa pamilya. Bubuksan mo, tanong ko. Nag-isip si Miggy at tumango. Kailangan din naman natin siyang harapin. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Pagbukas ng pinto, nakatayo si Bobby na may dalang paper bag ng almusal at isang pilit ng ngiti. Miggy, Bea, nakapag-ayos na ba kayo ng gamit? Pumasok siya na parang walang nangyari at inilapag ang pagkain sa mesa. Pinadala ni Mama. Nagluto siya kaninang madaling araw ng paborito mong beef pares. Tiningnan ko ang pagkain at napangisi. Bugbugin ka muna tapos bigyan ka ng candy. Ito ang tipikal na taktika ng biyenan ko. Kuya, kung may sasabihin ka diretsuhin mo na, hindi ginalaw ni Miggy ang pagkain. Kung balak nyo kaming pabalikin, umalis ka na. Nawala ang ngiti ni Bobby. Bumuntong hininga siya. Miggy, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Matanda na si Mama at kahit mainitin ang ulo, nanay pa rin natin siya. Hindi ba pwedeng intindihin na lang natin? Kahit minsan ba inintindi ni Mama si Bea? Sagot ni Miggy. 3 taon, kuya. Nakita mo lahat. Kung si Ate Chris ang sinampal, sasabihin mo rin bang intindihin na lang? Hindi makasagot si Bobby. Kuya, akala mo ba hindi ko alam ang nasa isip mo? Pagpapatuloy ni Miggy. Natatakot ka lang na baka sa inyo talaga tumira si Mama. Natatakot ka sa reklamo ni Ate Chris sa abala sayo. Nagbago ang kulay ng mukha ni Bobby. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng pera buwan-buwan at kung may hospital bills, sasagutin ko ang parte ko. Pero dahil gustong-gusto ni Mama ang panganay niyang manugang, hayaan ninyong sa inyo siya tumira at magpasarap sa buhay. Araw-araw niyang makikita ang apo niya. Di ba't maganda yun? Miggy, sumusobra ka na, naiilang na sabi ni Bobby. May trabaho rin si Christina at alam mo kung gaano kakulit ang bata. Mahirap alagaan si Mama. Wala akong pakialam dyan, matigas na sabi ni Miggy. Dalawa lang ang pagpipilian ni Mama. Tumira mag-isa sa lumang bahay kasama ang katulong na kukunin ko o tumira sa inyo. Pero hinding-hindi siya titira sa amin. Ito na ang huli kong desisyon. Lumingon si Bobby sa akin. Bea, ikaw na ang kumausap kay Miggy. Pamilya tayo, walang maidudulot na maganda ang ganito. Sabi ni Mama, kung babalik ka at hihingi ng tawad, patatawarin ka niya. Hihingi ng tawad? Muntik na akong matawa. Ano po bang kasalanan ko para humingi ng tawad? Nagulat si Bobby. Hindi niya inaasahan na ang laging sunod-sunurang ako ay magiging ganito katatag. Kuya, ako ang sinampal at hinamak. 3 taon akong nagsilbi sa bahay na yon. At ang kapalit ay pampublikong pananakit at tawaging baog na manok.
Tumayo ako at tiningnan siya ng diretsyo. Bea, ano bang nangyayari sa'yo, naguguluhang? Sabi ni Bobby. Paano ka nagbago ng ganyan? Paano ako nagbago, putol ko sa kanya? Dahil naintindihan ko na ang respeto ay hindi nakukuha sa pagtitiis lang. Dahil pinrotektahan ako ni Miggy, hindi ko rin hahayaang harapin niya ito ng mag-isa. Lumapit si Miggy sa akin, hinawakan ang kamay ko at sinabi kay Bobby, kuya, tapos na ang usapan. Sabihin mo kay mama humingi siya ng tawad sa asawa ko at matutong rumespeto o mabuhay tayong magkakahiwalay. Walang pangatlong pagpipilian. Tiningnan ni Bobby ang hindi nagalaw na pagkain, bumuntong hininga at tumayo. Bago lumabas, lumingon siya. Miggy, kilala mo si mama. Hinding-hindi siya unang hihingi ng tawad. Hahayaan niyo na lang bang maging ganito habang buhay? Kung kailangan, gagawin namin, kalmadong sagot ni Miggy. Mas mabuti yun kaysa hayaan kong apihin ang asawa ko. Pagsara ng pinto, ng hina ang tuhod ko at muntik na akong matumba. Okay ka lang, inalalayan ako ni Miggy. Sumobra ba ako? Nagsimula akong pagsisihan ang mga sinabi ko. Sa loob ng 3 taon hindi ko sila sinigawan. Ang Bea kanina ay parang ibang tao. Hindi. Tama ang lahat ng sinabi mo, may paghanga sa mga mata ni Miggy. Bea, tandaan mo. Simula ngayon hindi mo na kailangang mag-alala sa iisipin ng iba. Kahit pa pamilya natin, kahit pa si mama. Nang araw na iyon, nagpalit kami ng numero at namili ng mga gamit para sa aming bagong tahanan. Bumili si Miggy ng isang bungkus ng sunflowers. Ang sunflower laging nakaharap sa araw, sabi niya. Dapat ganoon din tayo. Pagsapit ng gabi, magkatabi kaming nakaupo sa bagong sofa. Binuksan ni Miggy ang laptop na halos 3 taon niyang hindi ginamit. May hindi pa ako nasasabi sa'yo, pag-aalinlangan niya. Actually, last year pa, may binubuo kaming smart home startup ng mga kabatch ko sa college. Hinihintay ko lang maging stable ang sitwasyon bago sabihin sa'yo. Startup, umayos ako ng upo. Pero stable ka na sa kumpanya. Sa tingin lang mapait siyang ngumiti. Si kuya ang panganay. Sa kanya rin mapupunta ang kumpanya. Kahit anong pagsisikap ko, hanggang executive lang ako. At akala pa ni mama at ate Chris nakuha ko ang posisyon ko dahil sa koneksyon, kahit ako ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Huminto siya. Bea, kung sasabihin kong aalis ako sa kumpanya at magsisimula ng sarili kong negosyo, susuportahan mo ba ako? Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang kaba, pag-asa, at higit sa lahat ang matibay na determinasyon. Oo naman, walang alinlangan kong sagot. Anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. Nakahinga ng maluwag si Miggy at niyakap ako. Salamat. Mahigit 1 taon na namin itong pinaghahandaan. Nakapasa na kami sa first round of funding. Nag-iisip lang ako kung kailan magre-resign at mukhang ito na ang tamang panahon. Paano ang capital? May naipon naman ako. At itong condo fully paid na, kaya kung kailangan pwede nating isang last, sabi niya. Pero ang pinakamahalaga, Bea, gusto kong patunayan na kaya kitang paligayahin kahit wala ang anino ng pamilya Santos. Naantig ako, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Pero malaki ang risk sa startup. Kung hindi mag-work, pwede naman akong mag-apply ulit ng trabaho, matatag na sabi ni Miggy. Tiwala ako sa project at sa team namin. Handa ka na bang samahan ako? Handa na ako, sumandal ako sa kanya. Pero bago yan, may kailangan din akong gawin. Ano yon? Maghahanap ako ng trabaho, sabi ko. Hindi pwedeng ikaw lang ang papasan ng lahat. At saka, hinaplos ko ang aking pisngi. Gusto ko ring patunayan na si Isabel Reyes ay hindi lang isang palamuti sa bahay. Tiningnan ako ni Miggy at may paghanga sa kanyang mga mata. Ganito pala talaga ang asawa ko. Isang sampal ang gumising sa akin, mapait akong ngumiti. Sinira nito ang 3 taon ng katangahan at pagtitiis ko. Sumindi ang mga ilaw ng siyudad sa labas. Ang aming munting pansamantalang tahanan ay unti-unting napuno ng init. Naka-off ang aming mga cellphone, ngunit ramdam kong nagsisimula pa lang ang bagyo sa bahay ng mga Santos. Hinding-hindi susuko si Mama Corazon at hindi palalampasin ni Cristina ang pagkakataong ito. Nagsimula ang bagong linggo. Lunes ng umaga, nagtitimpla ako ng kape sa kusina. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga blinds, nag-iiwan ng liwanag sa mesa. Isang maliit na bahay na puno ng hangin ng kalayaan. Hindi ko na kailangang gumising ng maaga para magluto para sa buong angkan o pakinggan ang sermon ng biyenan tungkol sa lasa ng sinigang. Pupunta ako sa opisina para magpasa ng resignation letter. Masiglang lumabas si Miggy mula sa silid, bihis na. May meeting ako mamayang hapon. Okay ka lang ba dito mag-isa? Huwag kang mag-alala, inabutan ko siya ng kape. Magsisimula na rin akong magpasa ng resume ngayon. Tumango si Miggy, ngunit may bahid ng pag-aalala. Huwag mong madaliin ang paghahanap ng trabaho. May sapat pa tayong ipon. Hindi ito dahil sa pera, putol ko. Gusto kong hanapin ulit ang sarili ko.
3 taon na ang nakalipas, iniwan ko ang trabaho ko bilang isang interior designer para maging isang perpektong manugang. Sabi ng biyenan ko, ang mga manugang ng Santos ay hindi kailangang magtrabaho sa labas. Akala ko talaga iyon ang tama. Pero kahit kailan ay hindi ako nagkaanak. Ngayon naiisip ko kung gaano ako naging tanga. Pagkaalis ni Miggy, binuksan ko ang luma kong laptop at pumasok sa isang job site. Kailangan ng malaking pagbabago sa resume ko. Ang 3 taong career gap ay isang malaking problema. Habang iniisip ko kung paano ito ipapaliwanag, tumunog ang telepono ko. Si Angela Angie, ang best friend ko noong college, isa sa iilang nakakaalam ng bago kong numero. Bea, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo, hindi ka makontak. Puno ng excitement at galit ang boses ni Angie. Nabalitaan ko lahat. Sinampal ka raw ng baliw mong biyenan sa harap ng lahat. At sa wakas, nagising na raw sa katotohanan ang asawa mo at inalis ka doon. Nasaan ka? Okay ka lang ba? Uminit ang puso ko. Nasa kondo kami ni Miggy. Okay lang ako. Pero paano mo nalaman? Paano ko nalaman kalat na ang teleserye ng pamilya niyo? Sabi ni Angie. Nagpost yung ahas mong hipag sa Facebook ng cryptic message. Yung mga kabataang hindi marunong gumalang sa nakatatanda, dapat tinuturuan ng leksyon, mga ganyang drama. May picture pa silang magkayakap ng biyenan mo. Naramdaman ko agad, tinawagan kita sa luma mong number, out of service na. Nagtanong-tanong ako sa mga katrabaho ni Miggy para makuha ang bago mong numero. Nanlamig ako. Hindi talaga pinalampas ni Christina ang pagkakataong siraan ako. Angie, okay lang talaga ako. Anong okay? Anong itsura ng mukha mo? Gusto mo bang puntahan ko? Yang matandang yan at sabunutan. Ganyan talaga si Angie palaban. Natawa ako. Okay lang talaga. Pero kailangan ko ng tulong mo. Naghahanap ako ng trabaho pero may 3 taon akong gap. May alam ka bang opening sa inyo? Si Angie ay isang art director sa isang kilalang design firm sa Makati. Nang mag-resign ako, sinabihan niya akong isang tanga na nabulag sa pag-ibig at pagsisisihan ko raw ito. Oo naman. Sumigla ang boses niya. Sakto naghahanap kami ng senior designer. Dalhin mo ang resume mo, ako ang magre-rekomenda sa'yo. Huwag mong isipin. Yang gap. Sabihin mo na lang nag-alaga ka ng anak hanggang mag-preschool. Pero wala akong anak. Ang pag-aalaga ng pamilya ay hindi lang tungkol sa anak. Tapang, nasabi ni Angie, sabihin mong inalagaan mo ang biyenan mong may sakit. May utang na loob sa'yo ang mga Santos, kaya gamitin mo ang reputasyon nila. Walang masama doon. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiyak, pero gumaan ang pakiramdam ko. Pagkababa ng telepono, inayos ko ang resume ko. Sa ilalim ng reason for career gap, isinulat ko 2021-2024 pansamantalang pagtigil sa trabaho para sa personal na usaping pampamilya at pag-aalaga sa may sakit na biyenan. Hindi naman kasinungalingan. Sa loob ng 3 taon ako ang nag-asikaso sa buong angkan ng Santos. Hindi lang nila ito pinahalagahan. Pagkapasa ng resume, nagsimula akong maglinis ng bahay. Malinis naman pero kailangan kong igalaw ang katawan ko para kumalma. Habang nagmamap, may nag-doorbell. Pagtingin ko sa peephole, si Mama Corazon. May dala siyang thermal container at mukhang pagod na pagod. Kinabahan ako. Ang takot at galit na inukit sa akin sa loob ng 3 taon ay bumalik. Huminga ako ng malalim at bahagya kong binuksan ang pinto, nakakabit pa rin ang chain lock. Mama, magandang umaga. Nagulat si Mama Corazon sa kalmado kong boses. Pilit siyang ngumiti. Bea, dinalaw kita. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Paborito kong sinigang. Natawa ako sa isip ko. Sa loob ng 3 taon, hindi niya natandaan kung ano ang gusto ko. Ang sinigang na hipon ay paborito ni Christina. Salamat po, pero kumain na po kami, hindi ko kinuha ang container. Pumasok na po si Miggy. Ano po ang kailangan ninyo? Nanigas ang ngiti niya. Nagkamali ako. Aminado ako, kasalanan ko ang nangyari. Pamilya tayo, hindi na kailangang palakihin pa. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako magiging mabait na ako sa'yo. Pangako. Isang kasinungalingang narinig ko na ng daan-daang beses. Mama, malinaw na po ang sinabi ni Miggy kahapon, sabi ko sa isang patag na tono. Kung talagang nagsisisi kayo sa kanya po kayo direktang magsabi. Wala po kaming planong bumalik sa ngayon. Nagbago ang mukha ni Mama Corazon, nanginginig ang boses. Bea, paano ka naging ganyan kawalang puso? Matanda na ako. Gusto mo bang talikuran ako ng anak ko? Babae ka rin, magiging biyenan ka rin. Balang araw, hindi mo ba ako naiintindihan? Emosyonal na blackmail na naman. Nasuklam ako. Mama, ang pag-intindi po ay dapat galing sa magkabilang panig. Tiningnan ko siya sa mata. Sa 3 taon, inintindi ko ang kalungkutan ninyo mula nang mamatay si Papa. Inintindi ko ang expectations ninyo sa akin. Tinanggap ko ang lahat ng ugali at panunumbat ninyo.
Pero kahit minsan ba inintindi ninyo ako? Naisip niyo ba kung gaano kahirap para sa isang dayo na pumasok sa pamilya ninyo? Hindi siya makasagot. Ang isang sampal na yon ang pumutol sa huling hibla ng respeto ko para sa inyo pagpapatuloy ko. Umuwi na po kayo. Kung gusto ninyong ayusin ang relasyon natin, matuto po muna kayong rumespeto. Pero baka hindi na ninyo matutunan yon. Isasara ko na sana ang pinto. Sandali mabilis niyang isiniksik ang kamay sa siwang. Bea, nagmamakaawa ako. Alam mong nakikinig sa akin si Miggy. Kumbinsihin mo siyang bumalik. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko. Tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Mukha siyang taos-puso. Kung ako ang dating Bea, lalambot ang puso ko. Ngunit ngayon umiling lang ako. Mama, matanda na po si Miggy. May sarili siyang isip at desisyon. Nirerespeto ko ang desisyon ng asawa ko. Sana respetuhin niyo rin. Tinanggal ko ang chain lock, binuksan ng maluwag ang pinto at itinuro ang hallway. Umuwi na po kayo. At yang sinigang ibigay niyo na lang po kay Ate Chris. Paborito niya yan, di ba? Namutla ang mukha ni Mama Corazon. Hindi niya inaasahan na ibubunyag ko ang kasinungalingan niya. Yakap ang thermal container, tumalikod siya at umalis. Pagkasara ng pinto, sumandal ako at ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko. Parang ginamit ko ang lahat ng lakas ng loob ko para sabihin ang mga iyon. Tumunog ang phone ko. Mensahe mula kay Angie. Pinasa ko na resume mo sa HR. Bukas 10 AM interview mo. Nasa galing mo na yan. Nagpadala ako ng hug emoji at nag-text kay Miggy. Pumunta si Mama pero pinaalis ko na. Ilang segundo lang may reply. Good job. Magluluto ako ng dinner mamaya. Habang binabasa ang text, naramdaman kong nagsimula na talaga ang bago kong buhay. Pagsapit ng hapon, 3 kumpanya kasama ang kumpanya ni Angie ang tumawag para sa interview. Binuksan ko ang aparador at namili ng isusuot. Mga damit na 3 taon nang nakatago. Medyo luma na ang style pero buti na lang classic ang napili ko. Isang simpleng puting silk blouse at itim na wide leg slacks. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang 3 taong pagsasama ay nagbigay sa akin ng kahinahunan at pagiging masunurin, ngunit kinuha nito ang talas ng aking pagkatao. Ngunit kanina pagkatapos kong sabihin ang lahat kay Mama Corazon, pakiramdam ko bumalik ang matapang at nagniningning na Bea noong college. Tumunog ulit ang telepono. Hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan akong sagutin. Hello Bea, si Tita Elena mo ito. Ang kapatid na babae ng biyenan ko. Nabalitaan kong bumukod na raw kayo. Anong nangyari? Heto na. Ang Special Action Force ng Chismis sa Pamilya Santos. Nagpapalamig lang po kami ng ulo tita, sinubukan kong maging magalang. Anong palamig ng ulo pamilya kayo? May halong pangangaral ang boses niya. Bea, huwag mong masamain. Alam kong mainitin ang ulo ng mama nyo pero matanda na yon. Kung magpapakumbaba ka, hindi ka naman siguro mamamatay. Tingnan mo si Christina, ang sipag-sipag. Tita, putol ko. Kung tatawag po kayo para sermonan ako, pasensya na po, pero marami po akong ginagawa. Aba, bastos na bata to, nagalit siya. Para rin naman sa'yo ito. Anong mapapala mo sa paggawa ng gulo? Ngayon kakampi mo si Miggy. Pero panandalian lang yan sa mga lalaki. Sa huli, pamilya at dugo pa rin ang hahanapin yan. Anong gagawin mo kapag iniwan ka? Makinig ka sa akin. Problema ko na po yun tita. Huwag po kayong mag-alala, lumamig ang boses ko. Kung wala na po kayong sasabihin, ibababa ko na po. Sandali, sigaw niya. Makinig ka Bea. Yumuko ka, humingi ng tawad at bumalik sa bahay. Nangako ang mama mo na hindi ka na niya gagalawin. Narinig ko na po yan ng daan-daang beses, kalmado kong sabi. Tita, busy po ako. Paalam. Ibinaba ko ang telepono at blinak ang numero niya. Sunod-sunod ang tawag mula sa iba't ibang kamag-anak. Pare-pareho ang sinasabi, alamin mo ang lugar mo. Isipin mo ang pamilya. Igalang mo ang nakatatanda. Sa lahat magalang, pero matatag ang sagot ko. Pagtapos ng araw, nagulat ako sa sarili kong kalmadong determinasyon. Nang tumigil akong mag-alala sa sasabihin ng iba, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Gabi umuwi si Miggy na dala-dala ang mga pinamili. Ngumiti siya, ibinaba ang mga grocery at niyakap ako. Nabalitaan kong tinalo mo raw ang buong angkan ng Santos ngayon. Paano mo nalaman? Tumawag si Kuya. Halos hindi raw makapagsalita si Tita Elena at Tito Eddie sayo. Si Mama naman nagwawala raw sa bahay. May pagmamalaki sa boses ni Miggy. Sinabi ko lang ang dapat sabihin, tinulungan ko siyang mag-ayos ng pinamili. Naipasa ko na ang resignation letter ko. Next month wala na ako doon, isinuot ni Miggy ang apron. Pero may magandang balita. Na-approve ang second round of funding ng project namin. Mas malaki pa sa inaasahan.
Wow! Ang galing natuwa ako. Habang kumakain pinag-usapan namin ang aming mga plano. Ang startup ni Miggy ay sa larangan ng smart home IoT, isang promising na industriya. Ang interview ko ay bukas na. Para kaming isang normal na mag-asawa na nangangarap para sa hinaharap. Bea, seryosong sabi ni Miggy pagkatapos ng hapunan. Kapag lumaki na ang kumpanya baka kailangan nating lumipat sa Clark o Cebu. Mas maganda ang infrastruktura doon. Kaya mo bang sumama? Natigilan ako ngunit tumango. Sasama ako. Kahit saan basta kasama ka. Hinawakan ni Miggy ang kamay ko. Mahirap iwanan ang lugar na ito pero kung mananatili tayo habang buhay tayong susundan ng anino ng pamilya Santos. Baka ang pagbabago ng kapaligiran at pagsisimula muli ang pinakamagandang desisyon. Sige, sa Clark tayo. Marami ring design opportunities doon. Kung anong gusto mo, ngumiti si Miggy. Ito ang pinakamasaya at pinakatotoong ngiti na nakita ko sa kanya sa loob ng 3 taon. Gabi na ngunit hindi ako makatulog. Lumabas ako sa balcony at pinagmasdan ang siyudad. Sa loob ng 3 taon, akala ko bumubuo ako ng pamilya ngunit naglalaro lang pala kami ng isang papel. Ang gusto ng biyenan ko ay hindi manugang kundi isang masunuring katulong. Kailangan ni Christina ng isang tagasunod para lumabas ang kanyang perpektong imahe. Sinubukan kong pagbigyan silang lahat at sa proseso nawala ko ang sarili ko. Isang sampal ang gumising sa akin. Umilaw ang screen ng cellphone ko. Mensahe mula kay Christina gamit ang ibang numero. Bea, buong araw umiyak si Mama. Dahil hindi mo tinanggap ang sorry niya. Pamilya tayo, kailangan ba talagang maging ganito katigas ang puso mo? Napangisi ako at nag-reply. Ate Chris, dahil ikaw ang napakamaunawain at mapagbigay, ikaw na ang magpakita ng kabaitan sa kanya. Sabi ni Mama, ikaw ang perpektong manugang. Diba? Fighting, pinindot ko ang send at blinak ang numero. Umihip ang hangin ng tag-init. Bukas ang interview. Babalik na ako bilang si Isabel Reyes, ang designer. Kinabukasan tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang plantsadong puting blouse at itim na wide leg slacks. 3 taon bago ko na isuot ulit ang isang professional na damit. Nakaban ang buhok at ang makeup ko ay simple ngunit malinis. Ang ganda naman ng misis ko, baka ma-inlove lahat ng interviewer. Niyakap ako ni Miggy mula sa likod. Ano ka ba, natawa ako? Good luck din sa'yo. Ayusin mo ang turnover sa trabaho. Hinalikan niya ako sa pisngi. Kahit anong resulta mamaya magse-celebrate tayo. 9:30 AM. Nasa harap na ako ng office building sa Makati kung saan nagtatrabaho si Angie. Isang malaking gusali na salamin. Pagpasok ko sa lobby, narinig ko ang pamilyar na ingay ng mga abalang empleyado. Bea, tumakbo si Angie mula sa elevator, bihis na bihis. Tara na, ihahatid kita sa interview room. Pwede ba? Yan, nag-aalangan ako. Art director ako, no? Karapatan ko to, kinapitan niya ang braso ko. Pero kailangan pa ring dumaan sa proseso. 3 ang interviewer, ako, si Miss Vera ang HR head at ang marketing head. Gawin mo lang ang dati mong ginagawa. Nakita ko ang portfolio mo, ang galing. Habang paakyat ang elevator, binigyan ako ni Angie ng briefing. Si Miss Vera ay istrikto, mahilig sa pressure interview. Ang marketing head, mahalaga sa kanya ang commercial value. At si Angie, siya ang bahala sa akin. Angie, salamat talaga. Ano ka ba? Kung hindi mo ako tinulungan sa thesis natin, bagsak ako. Kinindatan niya ako. At saka kailangan ko talaga ng magaling na designer. Hindi ka naman nagpabaya sa loob ng 3 taon, di ba? Yung mga 3D models na pinopost mo sa IG ang gaganda. Tumango ako. Kahit nag-resign, nag-aaral pa rin ako ng mga bagong software at tumatanggap ng maliliit na online projects. Hindi alam ng pamilya Santos ito. Ang interview ay ginanap sa isang conference room na may malaking salamin. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo ang 3 interviewer. Si Angie ang mataray tingnan na si Miss Vera at ang mukhang mabait na marketing head. Miss Reyes, please sit down, sabi ni Miss Vera. May 3 taon kang career gap. Bakit? Heto na, huminga ako ng malalim. Dahil po sa personal na usaping pampamilya, ngunit hindi ko po binitawan ang pagiging designer. Nag-aral po ako ng mga bagong software at nakatapos ng higit 10 freelance projects. Ipinakita ko ang portfolio ko sa iPad. Mula sa design ng kwarto ng mga bata hanggang sa renovation ng mga lumang apartment. Maging ang design proposal para sa bahay ng mga Santos na hindi man lang nila tiningnan. Interesting itong design mo sa loft-type condo, sabi ng marketing head. Paano mo ito ibebenta? Ang magandang design po ay dapat may halong aesthetics at functionality, sagot ko. Halimbawa, itong design para sa kwarto ng bata ay gumagamit ng modular furniture para mabago ang espasyo habang lumalaki ang bata.
Patok po ito sa mga young professionals at bagong kasal. Tumagal ng 40 minuto ang interview. Mula sa technical na tanong, hanggang sa pressure interview lalo akong nagkaroon ng kumpiyansa. Sa wakas isinara ni Miss Vera ang folder. Miss, Reyes magaling ka pero problema pa rin ang 3 taong gap. Paano mo masisiguro na kakayanin mo ang pressure at overtime dito? Ma'am, ang pag-aalaga sa pamilya at pag-aasikaso ng bahay ay isa ring matinding multitasking job, ngumiti ako. Kailangan ng time management, crisis management at emotional control. Naniniwala po akong malaki ang maitutulong ng mga karanasang ito sa trabaho. At higit sa lahat dahil 3 taon kong pinahalagahan ang pagkakataong magtrabaho, ako po ang pinakadesidido at responsable sa posisyong ito. Sa ilalim ng mesa nag-thumbs up si Angie. Pagkatapos ng interview sinabi ni Miss Vera na hintayin ko na lang ang tawag. Sinamahan ako ni Angie sa lobby. Pagdating namin sa ground floor tumunog ang telepono niya. Ano po, sigurado po kayo, sige po. Ibinaling niya sa akin ang tingin puno ng pag-aalala. Bea, may problema. Bakit? Ang biyenan mo at hipag mo nandito sa HR. Nalaman nilang dito ka nag-apply at sinisiraan ka. Sinasabi nilang wala kang utang na loob at masama kang tao kaya hindi ka dapat i-hire. Narinig ko ang ugong sa aking tainga at kumulo ang dugo ko. Hanggang dito sinusundan nila ako para sirain. Pinatawag na ni Miss Vera ang security para dalhin sila sa isang meeting room, pero malaking epekto nito sa evaluation mo, hinila ako ni Angie. Tara, palalayasin ko ang mga yan. Habang paakyat ang elevator nag-aalab ang galit sa dibdib ko. Hindi pinakinggan ng biyenan ko ang sinabi ko. Gusto niyang sirain ang kinabukasan ko para mapilitan akong bumalik at maging alipin niya. Angie, ako nang bahala dito, sabi ko. Ang boses ko'y sobrang lamig kahit ako'y nagulat. Sa salamin ng elevator nakita kong nag-aapoy ang aking mga mata. May mga utang na dapat bayaran. Sa meeting room nakaupo si Mama Corazon at Cristina. Namumugto ang mga mata ni Mama Corazon habang si Cristina ay kunwaring inaalo siya. Si Miss Vera ay nakatayo malapit sa bintana, halatang inis. Pagpasok namin sumimangot siya. Miss Angela, anong nangyayari dito? Hindi ito entablado ng teleserye. Ma'am, pasensya na po sa gulo, hinarang ko si Angie at humakbang. Sila po ang pamilya ng asawa ko. Pero ang pagpunta nila dito ay walang pahintulot mula sa akin at walang kinalaman sa interview ko. Bea, napatayo si Mama Corazon at nagsimula na namang magdrama. Umuwi ka na, anak. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya Santos sa buong mundo. Kayo po ang gumagawa ng kahihiyan, Mama, malamig kong sagot. Pumunta ako dito para sa isang lehitimong interview. Kayo ang pumunta sa kumpanyang hindi ninyo pag-aari para siraan ako at hadlangan ang pag-apply ko. Ito po ba ang sinasabi ninyong para sa pamilya? Sumingit si Cristina. Bea, nag-aalala lang naman si Mama sayo. Mahirap magtrabaho sa labas kung sanay ka na sa bahay. Nangako naman si Mama na hindi ka na niya aawayin. Ate Chris, tiningnan ko siya ng diretsyo. Noong isang araw dinalhan ninyo ako ng sinigang na paborito ko raw, nagmamakaawa kayong bumalik ako. Ngayon magkasama kayong pumunta dito para sirain ang kinabukasan ko. Sino sa inyo ang sinungaling o baka naglalaro lang kayo ng good cop bad cop? Namutla si Cristina. Si Miss Vera ay nanonood na tila naiinis at interesado sa nangyayari. Ma'am, pasensya na po sa abala, yumuko ako ng malalim. Pero gusto ko pong linawin. Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa kakayahan ko sa trabaho. Kung nagdududa kayo sa aking pagkatao, handa po akong sumailalim sa anumang pagsusuri. Ma'am, huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Mama Corazon. Dahil baog, yan sinulsulan niya ang anak ko para talikuran ang pamilya. Sinong matinong kumpanya ang kukuha sa isang ahas na tulad niyan? Tumahimik ang kwarto. Baog. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Sasabog na sana si Angie ngunit pinigilan ko siya. At saka ako natawa. Mama, kung ganyan ang lohika ninyo, ang halaga pala ng isang babae ay nakasalalay lang sa kakayahan niyang manganak. Kaya pala mas mataas ang tingin ninyo kay Ate Chris na nagkaanak ng lalaki kaysa sa isang baog na manok na tulad ko. Ang sinabi ko ay tumama sa kanyang pinakasensitibong bahagi. Ang apo niyang lalaki ang pinakamahalaga sa kanya. Humarap ako kay Miss Vera at sa mga empleyadong nakikinig sa labas. Dahil nandito na rin lang tayo, sasabihin ko na ang lahat. Ako po si Isabel Reyes. 3 taon na ang nakalipas, nag-resign ako para maging may bahay. Sa loob ng 3 taon ako ang nag-alaga sa aking mga biyenan at nag-asikaso sa lahat ng gawain. Ngunit dahil hindi ako magkaanak, tiniis ko ang matinding pang-aalipusta. Ilang araw lang ang nakalipas, sa harap ng lahat ng kamag-anak sinampal ako ng biyenan ko at hinamak. Hindi na nakatiis ang asawa ko at inalis niya ako doon. Pumunta ako dito para muling hanapin ang sarili ko at maging independent.
Ngunit sinundan nila ako dito para hadlangan ang pag-apply ko at pilitin akong bumalik sa impyernong iyon. Huminto ako para huminga. Ito po ang buong katotohanan. Kung ang kumpanyang ito ay huhusgahan ang isang babaeng sinusubukang tumayo sa sarili niyang mga paa mula sa karahasan, wala na rin po akong interes sa kumpanyang ito. Napakatahimik ng kwarto. Ang tingin ni Miss Vera ay nagbago mula sa pagkabigla, pag-iisip at sa wakas pag-unawa. Bilang isang babae sa mundo ng negosyo, alam niya kung ano ang glass ceiling at pressure mula sa pamilya. Miss Reyes, kalmadong sabi ni Miss. Miss Reyes, kalmadong sabi ni Miss Vera. Ang personal na buhay ng isang empleyado ay hindi dapat panghimasukan ng kumpanya hanggat hindi ito nakakaapekto sa trabaho. Ngunit ang eksenang ito ay malaking abala sa amin. Naiintindihan ko po, tumango ako. Wini-withdraw ko na po ang application ko. Pasensya na po ulit. Hindi matigas na sabi ni Miss Vera. Ang interview ay interview, ang palabas ay palabas. Napatunayan mo na ang kakayahan mo sa interview at narinig na namin ang buong kwento ng pamilya mo. Ang kumpanyang ito ay kumukuha ng empleyado base sa galing hindi sa estado ng pamilya. Tiningnan niya ng malamig si Mama Corazon at Cristina. Mga ginang, ito ay lugar ng trabaho, hindi sala ng bahay. Umalis na kayo kung hindi tatawag ako ng pulis. Natigilan si Mama Corazon. Ang kanyang mga drama na epektibo sa bahay ay walang silbi sa labas. Ma'am, pakinggan niyo po ako. Security, pinindot ni Miss Vera ang intercom. 2 security guard ang pumasok at magalang, ngunit pilit na inilabas ang magbiyenan. Habang kinakaladkad, masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Mama Corazon habang si Cristina ay nakayuko sa hiya. Naiwan kami ni na Angie at Miss Vera. Miss Reyes, okay ka lang? Lumambot ang boses ni Miss Vera. Opo. Okay na okay po ako. Salamat po ma'am, itinuwid ko ang aking tayo. Muli po, pasensya na. Huwag kang mag-sorry, sabi ni Miss Vera. Mahirap na ngang maging babae sa mundo ng negosyo, dinagdagan pa ng problema sa pamilya. Hinahangaan ko ang tapang mong umalis sa impyernong yon. Pumasok ka bukas 9 AM para sa job contract. Natulala ako. Ibig sabihin po tanggap na ako. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ni Miss Vera. Tama pala ang tiwala ni Miss Angela sa'yo. Magaling kang designer. At tungkol sa 3 taong gap mo, kung nakayanan mong i-manage ang isang impyernong proyekto sa loob ng 3 taon, patunay na yan ang iyong kakayahan. Salamat po ma'am, yumuko ako ng malalim. Pagkaalis ni Miss Vera, niyakap ako ni Angie. Alam kong kaya mo. Sumandal ako sa kanya, nanginginig ang katawan, hindi sa takot kundi sa tuwa at kalayaan. Pero yung biyenan mo, nag-aalalang sabi ni Angie. Sa ugali niyang yon, hindi yan susuko. Alam ko, pinunasan ko ang luha ko. Pero sa laban na ito ako ang nanalo. Sapat na yon. Sa ngayon, habang pababa kami, nag-text ako kay Miggy. Tanggap ako. Nagpunta si Mama at Ate Chris sa opisina at nag-iskandalo, pero pinalayas sila. Mamaya ko na ikukwento. Ilang minuto lang tumawag si Miggy. Okay ka lang ba? Puno ng kaba ang boses niya. Oo, okay lang ako. At nanalo ako, sabi ko habang lumalabas sa gusali. Miggy, may naintindihan ako ngayon. Ano yon? Kapag itinuwid mo ang likod mo at tumayo ng may dignidad, kusa ng magbibigay daan ang mundo. Natawa ako. Anong dinner natin? Libre ko. Celebration ng bago kong trabaho. Pagkababa ng telepono, huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang mga sasakyan sa Ayala Avenue. Amoy kalayaan ang hangin. Hindi susuko si Mama Corazon, alam ko. Pero hindi na ako takot. Sa unang araw ko sa trabaho, ipinakilala ako ni Angie sa design team. Guys, ito ang bago nating kasama, si Isabel, Bea Reyes, senior designer. Pumalakpak sila at sa kanilang mga mata may bahid ng kuryosidad. Kumalat na ang chismis tungkol sa nangyari sa lobby. Ang pwesto ko ay malapit sa bintana at may maliit na halaman na inihanda si Angie. Welcome back to the industry, sabi niya. Ang una mong project ay ang renovation ng isang community hall. Maliit ang budget pero mahalaga. Binuklat ko ang plano. Nanlaki ang mga mata ko. Ito ang specialty ko. Ang 3 taong buhay may asawa ay nagsanay sa akin na maging napakagaling sa pag-maximize ng espasyo sa limitadong budget. Agad akong nagtrabaho. Sa lunch break, tumawag si Miggy. Kamusta ang first day? The best. Nagiging alipin na ako ng trabaho biro ko. Ikaw, kamusta ang team mo? Okay naman. Pero miss na kita. Natawa ako at ibinaba ang telepono. Papunta sa canteen, napansin kong sumusulyap sa akin ang isang batang babae sa kabilang cubicle. Si Biyaya, isang bagong designer. Sa canteen, ipinakilala ako ni Angie sa mga veterana sa kumpanya. Bea, ito si Miss Mari sa marketing, si Sue sa accounting at si Joy sa admin.
nabalitaan namin ang nangyari kahapon. Ang galing mo, sabi ni Miss Mary. Sa mga ganyang biyenan dapat talaga palaban. Tama, kung ako yan tinawag ko na ang pulis. Assault yun, sabi ni Sue. Bay, mag-ingat ka, sabi ni Joy. Ang mga ganyang tao hindi madaling sumuko. Tingin nila pag-aari nila ang anak at manugang nila. Tumango ako. Salamat po. Pero hindi na ako takot. Yan ang tama, dinagdagan ni Miss Mary ng ulam ang plato ko. Kailangan ng babae ang sarili niyang pera para magkaroon ng boses. Hapon abala na naman ako. Ang community hall ay isang lumang warehouse kaya mahirap ang layout. Habang nag-iisip lumapit si Biyaya. Ma'am, yung mga bakal sa kisame, bakit hindi na lang natin i-expose para magkaroon ng industrial feel? Nanlaki ang mga mata ko. Tuloy mo. Dahil matatanda at bata ang gagamit, pwede nating pinturahan ng masiglang kulay at lagyan ng mga halaman para maging mas mainit tingnan. Ang galing ng idea mo. Biyaya, agad kong inayos ang plano. Pagsapit ng gabi, halos tapos na ang draft. Pauwi na ako nang tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar na numero. Hello Bea, si Tito Eddie mo ito. Ang kapatid na lalaki ng biyanan ko. Nabalitaan kung may trabaho ka na raw. Congrats. Salamat po, Tito. Bakit po kayo napatawag? Ang mama mo nagkasakit. Dahil daw sa'yo. Pwede bang dalawin mo siya at humingi ng tawad? Heto na naman. Tito, una, hindi ko po siya pinagkasakit. Siya po ang nagpunta sa opisina ko at nag-iskandalo. Pangalawa, wala po akong kasalanan kaya hindi ako hihingi ng tawad. Pangatlo, kung may sakit siya sa ospital po siya dapat dalhin, hindi ako ang tawagan. Ababastos kang bata ka, matanda na ang mama mo. At dahil may trabaho ka na dapat marunong ka ng tumanaw ng utang na loob. Gusto niyang magpabili ng massage chair, ikaw na raw ang magbayad bilang sorry. Natawa ako. Ito pala ang totoong dahilan. Tito, hindi ko pa po natatanggap ang una kong sahod. At kahit makuha ko pambayad po. Yon ang upa at panggastos. Kung kailangan niya ng massage chair sa paborito niyang manugang siya humingi o kaya kayo na po ang bumili. Hoy Bea, sumusobra ka na. Tito, kung ang utang na loob na sinasabi ninyo ay sampal sa harap ng lahat at paninira sa trabaho, isaksak ninyo sa baga ninyo ang utang na loob na yan. Ibinaba ko ang telepono at blinak ang numero. Tumunog ulit. Si Tita Elena. Bea, bakit mo blinak si Tito Eddie mo? Kapag kinakausap ka ng matanda, makinig ka. Tita, may sasabihin pa po ba kayo? Pauwi na po ako. Walang modo kang bata ka. Akala mo kung sino ka na. Dahil may trabaho ka. Kapag natauhan si Miggy, iiyak ka rin. Huwag kang lalapit sa amin. Opo, tita. Hinding-hindi po ako lalapit sa inyo. At isa pa pong babala. Ang paninirang puri ay krimen. Kapag nagpatuloy kayo sa pagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa akin, idedemanda ko kayo. Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko lang po ang totoo. Paalam. Ibinaba ko. At blinak din. Pagod na pagod ako. Hindi pisikal kundi mental. Ang pagdepensa sa sarili mula sa kanilang gaslighting ay mas nakakapagod kaysa sa paggawa ng 10 design proposals. Tumunog ulit ang phone ko. Si Miggy, pauwi ka na, ang malambing niyang boses ay nagpaiyak sa akin. Oo, nasa MRT na. May problema ba? Tumawag si Tito Eddie at Tita Elena. Ikinuwento ko ang nangyari. Sorry, sabi niya. Hinayaan ko na namang saktan kanila. Hindi nila ako sinaktan. Sinagot ko sila, sabi ko. Pero nakakaawa sila. Paulit-ulit lang ang sinasabi nila. Dahil bata ako, dapat akong magtiis. Hindi nila iniisip ang nararamdaman ko. Pero iniisip kita, sabi ni Miggy. May plano ako. Ngayong weekend magpapatawag ako ng family dinner. Hindi para makipag-ayos kundi para maglatag ng malinaw na hangganan. Na mabubuhay tayo sa sarili nating paraan. At kung sino man ang lumampas sa linya may kalalagyan. Sigurado ka? Oo. Hindi ko na kayang makita kang sinasaktan nila. Tatapusin na natin ito. Paglabas ko ng istasyon, maganda ang paglubog ng araw. Tumunog ulit ang phone ko. Si Christina. Bea, ako ito. Pwede ba tayong mag-usap? Nagulat ako sa kalmado niyang boses. Nag-set kami ng meeting. Bukas ng tanghali sa isang coffee shop malapit sa opisina. Alam kong dalawa lang ang dahilan, inutusan siya ni Mama Corazon o natatakot siyang gumanti ako kaya nakikipag-ayos na siya. Alinman doon, handa ako. Pag-uwi ko, nagluluto na si Miggy. Niyakap niya ako. Welcome home, Miss Designer. Pagod na pagod ako. Magpahinga ka. Ako nang bahala sa lahat para sa dinner sa weekend. Habang kumakain, pinlano namin ang lahat. Nagpa-reserve na ako sa isang private room. Inimbita ko silang lahat, sabi ni Miggy.
pupunta kaya sila? Pupunta yon, ngumisi si Miggy. Si Mama natatakot na talikuran ko siya. Sina Kuya gustong malaman kung ano ang mangyayari. Anong sasabihin natin? 3 bagay, sabi ni Miggy. Una, gagawin natin ang obligasyon natin bilang anak sa sarili nating paraan. Suporta pero walang sama-sama sa iisang bahay. Pangalawa, walang pakialamanan sa buhay natin. Pangatlo, kung may manakit ulit sa'yo, idedemanda natin. Ay, dedemanda. Oo. Yung pananampal ni Mama assault yon. Yung ginawa niya sa opisina mo, libel at harassment. Dati pinalampas ko dahil pamilya tayo. Pero ngayon, alam ko nang ang pagpapasensya ay nagpapalakas lang sa kanilang loob. Gumaan ang pakiramdam ko. Ang laki ng ipinagbago mo. Kailangang magbago para protektahan ang taong mahal mo. Kinabukasan sa coffee shop naghihintay na si Christina. Bea, umupo ka. Nag-order na siya para sa aming dalawa. Anong kailangan mo, Ate Chris? Diretsahan kong tanong. Buong araw na namang umiyak si Mama. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. Alam kong sumobra si Mama, pero pwede bang ikaw na ang magpakumbaba? Magpakumbaba para sa'yo, natawa ako. Nang sinisiraan mo ako, sa harap ng HR namin, inisip mo ba ako? Nanigas siya. At yung post mo sa Facebook, yung mga tsismis. Inutos din ba? Yun ni Mama. Hindi siya makasagot. Ate Chris, huwag na tayong maglokohan, sabi ko. Kaya mo ako pinapunta dito, dahil natatakot kang baka sa inyo tumira si Mama kapag tinalikuran ko na siya ng tuluyan. Ikaw ang sasalo ng lahat ng hirap. Namutla siya. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Hindi titira sa inyo si Mama. Mahal na mahal niya ang lumang bahay. Pero araw-araw niya kayong tatawagan para utusan. Anong ibig mong sabihin? Magkasundo tayo, sabi ko. Huwag mo akong pakialamanan, hindi kita papakialamanan. Sabihin natin kay Mama na pareho tayong magbibigay ng suporta pero hindi tayo papayag na tumira siya sa atin. Kung pareho natin siyang hindi papansinin, mapapagod din yon. Nagulat si Christina, ngunit pagkatapos mag-isip, tumango siya. Sige, magkita tayo sa family dinner, tumayo ako. Ang dinner na yon ang magtatakda ng ating mga hangganan. Kung matalino ka, alam mo kung kaninong panig ka dapat kumampi para gumaan ang buhay mo. Paglabas ko, magkahalong emosyon ang naramdaman ko. Hindi ko siya pinatawad. Pero minsan ang kaaway ng kaaway mo ay maaaring maging pansamantalang kakampi. Pagbalik ko sa opisina, sinalubong ako ni Biyaya. Ma'am, na-approve ang design natin. Pinuri ni Miss Vera ang idea natin. Sa cover page ng proposal may sulat kamay si Miss Vera. Magaling ang paggamit sa lumang istruktura para bigyan ito ng bagong buhay. Ipagpatuloy. Yes, nag-high five kami ni Biyaya. Mag-overtime tayo para matapos ang 3D rendering. Gabi na kami natapos. Paglabas ko ng building, naghihintay ang sasakyan ni Miggy. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin, sabi ko. Hindi pwede. VIP ka, kailangan ng proteksyon. Isinuot niya ang seatbelt ko. Natawa ako at sumandal sa kanya. Habang nasa biyahe, naisip ko ang family dinner ay magiging isang madugong laban. Pero hindi na ako takot. Dahil hindi na ako nag-iisa. May trabaho ako, may kakayahan at may asawang nagmamahal at sumusuporta sa akin. Ang pamilya Santos. Ang natitira na lang sa kanila ay ang kanilang dugo at ang walang kwentang reputasyon. Sabado ng gabi, nag-aayos ako sa harap ng salamin. Isang itim na wrap dress, simple pero elegante. Wala na ang imahe ng isang kawawang manugang. Ang mga mata ko ay nagniningning sa kumpiyansa. Ang ganda naman ng asawa ko, niyakap ako ni Miggy. Nakasweet din siya. Medyo. Pero mas excited ako. Pagkatapos ng gabing ito, magiging malaya na tayo ng tuluyan. Ang venue ay isang high-end na Filipino restaurant sa Greenbelt. Nauna kami ng 30 minuto. Inayos namin ang upuan. Si Mama sa gitna. Sina Kuya sa kaliwa, kami sa kanan. Sinabihan na ni Miggy ang waiter na huwag pumasok hanggat hindi tinatawag. Nag-text si Angie. Fighting, tandaan mo, pupunta ka dyan para magdeklara ng giyera, hindi para makipagnegosasyon. 6:30 PM nagsimulang dumating ang mga kamag-anak. Unang dumating si Tita Elena at Tito Eddie. Awkward silang bumati. Pagkatapos ng mga masasakit na salita sa telepono, mahirap umarte na parang walang nangyari. 6:50 PM dumating si Mama Corazon kasama sina Bobby at Christina. Nakatutok agad sa akin ang matatalim niyang mata. Mukha siyang pagod. Si Christina, naka-yellow dress, ay nakasunod na parang isang perpektong manugang. Si Bobby ay seryoso. Mama, dito po kayo, inalalayan ni Miggy ang ina sa upuan. Pagkaupo, biglang humikbi si Mama Corazon. Ang tagal na nating hindi nagkasama-sama ng ganito. Nanigas ang hangin. Nagsimulang ihain ang pagkain. Kare-kare crispy pata sinigang. Wow, ang gastos mo, Miggy, sabi ni Tita Elena.
Kailangan po, sabi ni Miggy. Itinaas niya ang kanyang baso. Inimbitahan ko po kayong lahat dahil may mahalaga akong sasabihin. Tumahimik ang lahat. Hinawakan ni Miggy ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. May ilang bagay lang po kaming gustong linawin. Una, kami ni Bea ay tuluyan ng bubukod. Yung lumang bahay, Mama, kayo na po ang bahala. Sa inyo na po ang kikitain doon. Namutla si Mama Corazon. Miggy, ina mo ako. Pakinggan niyo po muna ako, putol ni Miggy. Pangalawa, gagampanan pa rin po namin ang obligasyon namin. Magpapadala kami ng pera, pero sa isang kondisyon, rerespetuhin ninyo ang asawa ko at hindi makikialam sa buhay namin. Pangatlo, ang desisyon kung magkakaanak kami o hindi ay sa aming dalawa lang. Walang pwedeng manghusga, lalo na gamitin ito para saktan si Bea. At pang-apat, at ito ang pinakamahalaga, tiningnan niya ng diretsyo ang ina. Kung may sino man sa inyo ang muling manakit o manira kay Bea sa trabaho man o sa personal, idedemanda po namin. Kasama na ang pananampal at paninirang puri. Walang patawad, walang nagsalita. Miguel Santos, dahil sa babaeng, yan ikukulong mo ang sarili mong ina, umiiyak na sabi ni Mama Corazon. Respeto lang po ang hinihingi ko, Mama. Kung hindi nyo kayang ibigay, kailangan nating magkaroon ng distansya. Distansya. Pagkatapos kitang palakihin ng 30 taon, yan ang igaganti mo. Nagpapasalamat po ako sa pagpapalaki ninyo. Kaya nga po gagawin ko ang obligasyon ko. Pero si Bea, wala siyang utang na loob sa inyo. Naging asawa ko siya dahil mahal niya ako, hindi para maging katulong ng pamilya Santos. Katulong, tingnan mo nga, nagpapasarap lang sa buhay sa bahay tapos 3 taon baog pa rin sumabog na si Mama Corazon. Mama, tama na, napatayo si Miggy. Hinawakan ko ang kamay niya para pakalmahin siya at ako ang humarap kay Mama Corazon. Ang boses ko'y malinaw at matatag. Mama, tama po kayo. 3 taon akong kumain at natulog sa bahay ninyo. Kaya ngayong nandito ang lahat, gusto ko pong magkaroon tayo ng malinaw na kwentahan. Inilabas ko ang isang maliit na notebook. Unang taon, pinatigil niyo ako sa trabaho. Ang sahod ng isang kasambahay, sabihin nating 15,000 kada buwan. Sa isang taon, 180,000. Pangalawang taon, na operahan kayo. Isang buwan akong nagbantay sa ospital. Ang isang private nurse, P2000 kada araw. Sa isang buwan, P60,000. Pangatlong taon, renovasyon ng bahay. Ako ang naging project manager. Ang sahod noon at least P40,000 pesos kada buwan. Sa 3 buwan, to 126,000. Tiningnan ko ang nangingitim niyang mukha. Hindi pa kasama diyan ang paghahanda sa mga okasyon. Sa kabuuan ng serbisyo ko ay nagkakahalaga ng 362,000. Kung sa tingin ninyo ay may utang ako, babayaran ko po ang kinain ko at sisingilin ko kayo sa serbisyo ko. Ano po ang gusto ninyo? Natulala ang lahat. Maging si Miggy ay nagulat. Ikaw, sinisingil mo ang biyanan mo? Hindi po. Nililinaw ko lang po ang katotohanan. Dati akala ko hindi dapat ginagawa ito sa pamilya. Pero ngayon naintindihan ko. May mga taong hindi karapat-dapat tawaging pamilya. Bea, napatayo si Kuya Bobby. Kuya, manahimik ka, sabi ni Miggy. May mali ba sa sinabi ni Bea? Sino ang nag-alaga kay Mama sa ospital? Sino ang nag-asikaso ng renovation? Si Bea. Lahat. Anong karapatan mong sumigaw? Pero sa bahay lang naman siya, bulong ni Christina. Ate Chris, nagtatrabaho ka sa City Hall, kumikita ng 30,000 fu. Pag-uwi mo, sinong nagluluto? Sino ang nag-aalaga sa anak mo, si Mama? Kung ang pagiging may bahay ay isang sagradong tungkulin, bakit hindi ka mag-resign at gawin yon? Bakit sa akin mo ipinasa? Na mula si Christina at hindi nakasagot. Tama na yan, sabi ni Tito Eddie. Bea, nagalit lang naman ang mama mo. Gusto niyo pong malaman ang pakiramdam, Tito, sabi ko. Kung ang nanay ng asawa ninyo ay pumunta sa opisina ninyo, sinampal kayo sa harap ng lahat at sinabing isa kayong basura, sasabihin niyo rin bang nagalit lang? Hindi siya nakaimik. Miggy, hahayaan mo lang ang asawa mong bastusin ang mga nakatatanda, sabi ni Tita Elena. Tita, para sa akin po ang respeto ay dapat pinaghihirapan, sagot ni Miggy. Kung rerespetuhin niyo ang asawa ko, rerespetuhin ko kayo. Kung hindi, huwag kayong umasa. Biglang humagulgol si Mama Corazon. Anong kasalanan ko? Pinalaki ko ang anak ko para lang talikuran ako para sa isang ahas, mamamatay na lang ako. Heto na naman. Ang emosyonal na blackmail. Dati epektibo ito. Pero ngayon malamig lang siyang tiningnan ni Miggy. Mama, kung gusto niyo talagang mamatay, wala na sana kayo dito ngayon. Gusto niyo lang nakutyain ako ng lahat ng kamag-anak natin at tawaging walang utang na loob at si Bea ay isang masamang babae. Ang brutal na katotohanan ay nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Natigilan siya. Nawalan na ng bisa ang pinakamatindi niyang sandata. Tapos na po ang sasabihin namin, umupo si Miggy.
Simula ngayon mabubuhay kami para sa sarili namin. Kayo rin. Kung gusto ninyo ng maayos na ugnayan, welcome po kayo. Pero kung makikialam kayo at mambabastos, hinding-hindi na ninyo kami makikita. Itinaas niya ang kanyang baso. Ito na po ang huli. Simula ngayon kanya-kanya na tayo. Ininom niya ang alak. Isa-isang sumunod ang mga kamag-anak. Si Mama Corazon nakatitig lang sa amin, nanginginig ang labi ngunit walang masabi. Alam niyang talo na siya. Bill, please, sabi ni Miggy. Pagkabayad, hinawakan niya ang kamay ko. Tara na. Bago kami lumabas, lumingon ako. Si Mama Corazon ay parang isang gumuho na kastilyo na katulala. Si Christina ay kunwaring inaalo siya. Si Bobby ay nakahawak sa kanyang ulo. At ang mga kamag-anak ay nagbubulungan. Ito na ang pamamaalam ko sa nakaraan. Sa pagiging sunod-sunurang manugang. Sa nakakasakal na buhay. Sa impyerno ng Pamilya Santos. Paglabas namin, umihip ang malamig na hangin. Nagsisisi ka, tanong ni Miggy. Hindi. Nikatiting hinigpitan ko ang hawak sa kanya. Ngayon lang gumaan ng ganito ang pakiramdam ko. Maaaring maging mas mahirap pa ito, babala niya. Kilala ko si Mama. Hindi yan basta-basta susuko. Alam ko sumandal ako sa kanya. Pero hindi na ako takot. Dahil kasama kita. Lagi hinalikan niya ako sa noo. Sa sasakyan, ipinikit ko ang mga mata. Naalala ko ang lahat. Pero ang pinakatumatak sa isip ko ay ang likod ni Miggy habang pinoprotektahan ako at ang mga salita niya, kanya-kanya na tayo. Ang utang ng isang sampal ay nabayaran na ng gabing iyon. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Ngunit ano ngayon? May trabaho ako, may kakayahan at may asawa. Sila ang natitira na lang ay ang dugo at reputasyon. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Mensahe mula kay Biyaya. Ma'am, sobrang natuwa ang taga City Hall sa 3D rendering natin. Sabi ni Miss Vera, may special bonus daw tayo this month. Napangiti ako at nag-reply. Dahil yan sa idea mo. Libre kita ng kape sa Lunes. 3 araw pagkatapos ng dinner na iyon, Lunes, sa meeting, pinuri ni Miss Vera ang aming proyekto. Ang galing ng collaboration ni Bea at Biyaya. Kayo na ang mag-asikaso ng proyektong ito. Mula simula hanggang matapos. Pumalakpak ang lahat. Nag-usap kami ni Angie. Kamusta na ang biyenan mo, tahimik ba? Sa ngayon? Pero ito ang tinatawag na the calm before the storm. Pagkatapos ng trabaho, may tumawag. Isang lalaki. Miss Isabel Reyes, taga Manila General Hospital po ito. Ang biyenan ninyo si Mrs. Corazon Santos. Isinugod po dito sa ER. Mukhang mild stroke. Nasa ICU po siya ngayon. Nanigas ako. Ano po? Bakit po? Ayon po sa diagnosis, ischemic stroke. Critical po ang lagay niya. Nakita po namin ang numero ninyo sa phone niya. Pagkababa ng telepono, nanginginig kong tinawagan si Miggy. Mahal, na sa ospital si Mama. Na-stroke daw. ICU. Papunta na ako. Mag-ingat ka. Pagdating ko sa ospital, kausap na ni Miggy ang doktor. Kadarating lang din nina Bobby at Christina na namumugto ang mga mata. Dok, kamusta po si Mama? Nakalagpas na po sa critical na kondisyon. Pero mataas ang blood pressure niya. Ano po bang nangyari? At na-stress siya ng ganito. Stress po. Ayon po sa mga nagdala sa kanya, nakipagtalo raw po siya sa mga kapitbahay sa parke bago siya bumagsak. Sa salamin ng ICU, nakita namin si Mama Corazon, maraming nakakabit na tubo sa katawan, maputla. Mama, umiyak si Christina at sinadya akong paringgan. Dahil sa walang utang na loob na manugang nagkaganito kayo. Ate, malamig na sabi ni Miggy. Sabi ng doktor, nakipag-away siya sa kapitbahay. Alamin muna natin ang totoong nangyari. Alam ko na. Sa ugali ni Mama Corazon, tiyak na siniraan niya ako sa mga kapitbahay, nagpaawa at nang may kumumontra sa kanya, hindi niya kinaya ang galit. Habang nagtatalo sila, inilabas ko ang cellphone ko at ipinarinig ang recording ng usapan namin sa restaurant. Kung kailangan, ipaparinig ko ito sa doktor para malaman natin kung sino talaga ang nang-aapi. Natigilan sila. Ni-record mo yon, nanginginig na sabi ni Christina. Ang taong tapat walang itinatago, sabi ko. Ngayon pag-usapan natin kung paano siya aalagaan. I suggest kumuha tayo ng private nurse. Hati tayo sa bayad. Pare-pareho tayong may trabaho. Private nurse ang mahal, sabi ni Bobby. May iba ka bang suggestion, kuya, sabi ko. Magre-resign ka ba? Walang naisagot. Sa huli pumayag silang kumuha ng nurse. Gabi na kami umuwi. Sa sasakyan, tinanong ako ni Miggy. Bakit hindi mo sinabing ni-record mo? Biglaan lang. Naisip kong kailangan ko ng ebidensya. Tiningnan ako ni Miggy. Ang laki ng ipinagbago mo. Naging malakas ka. Nakakalungkot pero proud ako sa'yo. Pag-uwi, tumawag si Angie.
Ikinuwento ko ang nangyari. Bea, kailangan mong malaman to. Bago ma-stroke ang biyenan mo, tumawag siya sa HR namin. Pinapatanggal ka raw niya. Buti na lang yung nakasagot alam ang nangyari sa lobby. Kumulo ang dugo ko. Lahat ng puzzle pieces ay nagtugma. Sinubukan niya akong tanggalin sa trabaho, na bigo siya, kaya nagpunta siya sa parke para siraan ako at doon siya na-stroke. Angie, salamat. Anong gagawin mo? Tatapusin ko na ito. Ikinuwento ko lahat kay Miggy. Idedemanda ko siya, sabi ko. Dati tiniis ko para sa'yo, pero ngayon trabaho at buhay ko na ang nakataya. Nag-isip si Miggy at tumango. Susuportahan kita. May kaibigan akong abogado. Hindi. Ako ang gagawa nito. Ako ang pupunta sa law firm, ako ang kukuha ng ebidensya. Kinabukasan pumunta ako sa isang law firm. Kinausap ko si Attorney Ramos, isang matalinong babaeng abogado. Miss Reyes, malinaw ang kaso ninyo. Assault, libel at harassment. Pwede tayong humingi ng danyos. Simulan na po natin. Gusto kong malaman niya ang bigat ng batas. Sige. Pero, kailangan natin ng matibay na ebidensya. May recording po ako at may mga testigo. Magaling. Bago tayo magsampa ng kaso, magpapadala muna tayo ng demand letter. Humingi siya ng public apology sa family group chat at magbayad ng 50,000 para sa danyos. Kung hindi, itutuloy natin ang kaso. Paglabas ko, gumaan ang pakiramdam ko. Tumawag si Christina. Bea, gising na si Mama. Gusto ka raw niyang makita. Alam mo ba, Ate Chris, na bago siya ma-stroke, tumawag siya sa opisina ko para ipatanggal ako. Natahimik siya. Kaya huwag mo akong piliting magpakabait, sabi ko. Pupunta ako diyan. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Pagdating ko sa ospital, nandoon na si Miggy. Pumasok kami sa kwarto. Pagkakita sa akin ni Mama Corazon, umiwas siya ng tingin. Mama, sabi ko. Tumawag po kayo sa opisina ko para ipatanggal ako. May ebidensya po ako. At yung pananampal ninyo, may recording din po ako. Nag-hire na po ako ng abogado. Darating po ang demand letter dito. Humingi po kayo ng public apology at magbayad ng danyos kung hindi sa korte tayo magkita. Idedemanda mo ang biyenan mo, sabi niya. Opo, tumango ako. Kapag sinaktan niyo ako, lalaban ako. Kapag sinira niyo ang buhay ko, idedemanda ko kayo. Hanggang sa matuto kayong rumespeto. Bea, tama na, sabi ni Bobby. Kayo rin po, Ate Chris, kasama kayo. Kapag nanira pa kayo sa Facebook, idedemanda ko rin kayo ng libel. Namutla si Christina. Pumasok si Miggy. Mama, ito po ang kontrata ng nurse. Hati kami ni Kuya sa bayad. Magpagaling po kayo. Lumingon siya sa akin. Tara na. Mama, hintayin niyo po ang sulat mula sa abogado. Pag-isipan niyo pong mabuti. Paglabas namin, sinabi ni Miggy na ikinalat na rin niya sa mga kapitbahay ang totoong nangyari. Kung paanong si Mama Corazon mismo ang gumawa ng sarili niyang kahihiyan. 3 araw pagkatapos, tumawag si Bobby kay Miggy, galit na galit. Pinunit daw ni Mama Corazon ang demand letter at handa raw siyang lumaban sa korte. Sumunod na araw, tumawag si Mama Corazon sa kliyente ko sa City Hall at siniraan na naman ako. Buti na lang ang kliyente ay isang matalinong babae na naintindihan ang sitwasyon. Pero sinabihan niya akong kailangan kong ayusin ang problema. Nang gabing iyon, sa family group chat, ipinost ko ang lahat ng ebidensya, ang demand letter, ang patunay ng tawag niya sa HR at sa kliyente. Nagkagulo sila. Si Tita Elena, si Tito Eddie, sinisisi ako. Pero sumagot ako. Ang gumagawa po ng kahihiyan ay hindi ako, kundi ang taong gumagawa ng krimen. At doon isang himala ang nangyari. Nagpost si Kuya Bobby. Totoo po lahat ng sinabi ni Bea. Kasalanan po ni Mama ang lahat. Panig po ako sa kanila. Sumunod si Christina. Sumobra na po talaga si Mama. Bea, sorry. Hindi sila nagbago. Mga oportunista sila. Nang makita nilang talo na si Mama Corazon, lumipat sila ng panig. Nag-text si Bobby kay Miggy, tutulong ako bilang testigo. Pero, yung hospital bills, hati pa rin tayo, sagot ni Miggy. Pero yung danyos, si Mama na ang bahala doon. Pagkatapos, tumawag ang doktor. Sobrang na-stress daw si Mama Corazon at tumaas ang blood pressure. Baka magkaroon ng pangalawang stroke. Bea, huwag kang bibigay, sabi ni Miggy. Ginagamit niya ang sakit niya para kontrolin ka. Nagpadala kami ng pangalawang demand letter, pumirma sa kasunduan na hindi na niya kami guguluhin at ititigil namin ang kaso. Kung hindi tuloy ang demanda, 3 araw ang lumipas. Hindi siya pumirma. Pero tumahimik siya. Ang dating maingay at makapangyarihang si Corazon Santos ay naging isang tahimik na anino sa ospital. Nawalan na siya ng kapangyarihan. Ang buhay ko naman ay umarangkada. Naging matagumpay ang proyekto sa community hall. Ang startup ni Miggy ay lumago.
Minsan sa isang reunion ng college inalok ako ng dati kong propesor ng posisyon bilang design director sa isang malaking kumpanya na may napakalaking sahod. Pinag-isipan ko pero masaya ako sa kasalukuyan kong trabaho. Isang gabi tumawag si Bobby. Si Mama Corazon nagkaroon ng pangalawang mas malalang stroke. Pagdating namin sa ospital, sinabi ng doktor na dahil ito sa hindi niya pag-inom ng gamot. Sinasadya niya. Maaaring magkaroon siya ng paralysis sa kaliwang bahagi ng katawan, sabi ng doktor. Kailangan niya ng matinding pag-aalaga. Pagkatapos noon mas naging seryoso ang pag-aalaga sa kanya. Kailangan ng 24-punta-aman na atensyon. Gusto ni Bobby na kami ang mag-alaga tuwing weekend. Hindi pwede kuya, sabi ni Miggy. Alam mo kung ano ang ginawa niya kay Bea. Hindi makatao na pilitin siyang mag-alaga sa taong nanakit sa kanya. Sige po kuya, sabi ko. Dadalawin namin siya. Pero hindi ko po kayang paliguan o subuan siya. Dahil sa tuwing lalapit ako naaalala ko ang sampal at ang mga masasakit na salita niya. Naintindihan ni Bobby. Nag-hire sila ng full-time caregiver. Dumadalaw kami pero may distansya. Isang ligtas na distansya. Isang taon ang lumipas. Ang community hall project ko ay nanalo ng Silver Award sa isang national design competition. Sa entablado suot ang isang nagniningning na damit, tinanggap ko ang tropyo. Sa audience nakita ko si Miggy, si Angie, si Biaya, si Miss Vera, lahat ng taong sumuporta sa akin. Sa aking talumpati sinabi ko, ang tunay na kaligayahan ng isang babae ay hindi sa pagiging asawa o manugang kundi sa pagtayo bilang sarili niya. Pinasalamatan ko si Miggy. At higit sa lahat pinasalamatan ko ang sarili ko. Sa lahat ng dumaranas ng pagsubok, huwag ninyong bibitawan ang inyong sarili. Kayo lang ang may karapatang magdesisyon kung sino kayo. Nagpalakpakan ang lahat. Pagbaba ko, sinalubong ako ni Miggy na may dalang isang malaking bouquet ng sunflowers. Ang pinakamagaling na asawa at designer, hinalikan niya ako. Pagkatapos ng ilang buwan binuksan ko ang sarili kong design studio, ang espasyo ni Bea. Ang una kong kliyente ay isang diborsyadang babae na gustong magsimula muli. Naiintindihan ko po kayo, sabi ko. Tutulungan ko kayong i-design ang pinakamagandang bagong simula. Naging matagumpay ang studio. Si Mama Corazon unti-unting bumubuti. Nakakakain na siya mag-isa at nakakapagsalita ng paunti-unti. Tuwing dadalaw kami tatanungin niya, Bea, kamusta? Trabaho. Okay naman po mama. Magpagaling po kayo, sasabihin ko. Sa bisperas ng bagong taon, sama-sama ulit kami sa lumang bahay. Nakaupo si Mama Corazon sa wheelchair. Habang kumakain bigla siyang nagsalita malinaw. Bea, patawad. Tumahimik ang lahat. Kasalanan ko. Lahat umiyak siya. Mabait ka. Na manugang. Tiningnan ko ang matandang babae sa harap ko. Ang galit ay matagal nang nawala. Tapos na po. Yun mama, inilagay ko ang isang piraso ng isda sa kanyang plato. Bagong taon na. Magpagaling po kayo. Nang gabing iyon sa balcony habang pinapanood namin ni Miggy ang fireworks, sinabi niya, 1 taon na pala. Parang 10 taon na, sabi ko. Kung hindi ako sinampal ni mama, baka hanggang ngayon isa pa rin akong zombie sa bahay na yon. Baka dapat ko pa siyang pasalamatan. Hindi, sabi ni Miggy. Ang dapat mong pasalamatan ay ang sarili mo. Ang matapang na Bea na bumangon mula sa lahat ng sakit. At ako rin siyempre, dahil kasama mo ako. Natawa ako at niyakap siya. Oo, sa'yo ako pinakapasalamat. Mahal, na isip kong isulat ang kwento natin, bulong ko. Para sa lahat ng babaeng nagdurusa sa tahimik. Para malaman nila na may pag-asa. Na ang karahasan sa tahanan ay hindi pribadong usapin kundi isang krimen. At ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay ang kanyang sarili at ang kanyang kalayaan. Napakagandang ideya, ngumiti si Miggy. Pero kailan mo isusulat, Aber? Sobrang busy mo na. Hindi naman kailangang madaliin. Mayroon tayong habang buhay, ngumiti ako. Oo. Habang buhay. Tapos na ang fireworks, ngunit alam kong sisikat din ang araw. Isang bagong taon, isang bagong buhay. Handa na ako. Handa nang magmahal, magtrabaho at maging may-ari ng sarili kong buhay. Handa nang labanan ang anumang pagsubok. Ang masakit na sampal na iyon ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang leksyon, at ito ang aking munti, ngunit dakilang kwento ng tagumpay.